Maraming matatanda ang nananatiling tahimik tungkol sa kanilang sexual na kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang sexualidad ay nananatiling bahagi ng kabuuang kalusugan sa anumang edad. Gayunman, ang kakulangan sa impormasyon at komunikasyon ay maaaring magdulot ng pisikal, emosyonal, at mental na epekto sa mga senior. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga siyentipikong datos, panganib, at rekomendasyon ng mga eksperto hinggil sa sexualidad sa katandaan, isang aspeto ng kalusugan na madalas napapabayaan ngunit may mahalagang papel sa kalidad ng buhay ng mga taong nasa edad 60 pataas. Ang sexualidad ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng tao, kabilang na ang mga nasa katandaan. Subalit sa maraming kultura, ito ay nananatiling sensitibong paksa at kadalasang hindi na pag-uusapan, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa World Health Organization (WHO), ang sexual na kalusugan ay hindi lamang tumutukoy sa kakayahang pisikal, kundi pati na rin sa mental, emosyonal, at panlipunang aspekto ng sexual na kagalingan. Sa kabila nito, marami pa ring nakatatanda ang hindi nagkakaroon ng sapat na impormasyon, konsultasyon, o suporta kaugnay ng kanilang sexual na kalusugan. Isang malawak na pag-aaral na isinagawa ng University of Michigan's National Poll on Healthy Aging noong 2017 ay sumuri sa karanasan ng 1,002 na matatandang Amerikano na may edad 65 hanggang 80. Lumabas sa resulta na 40% ng mga sumagot ay aktibo pa rin sa sexual na aspeto ng buhay, habang 55% ang nagsabing ang sexualidad ay mahalagang bahagi pa rin ng kanilang kalidad ng buhay. Gayunpaman, 2 sa bawat 3 ay hindi kailanman nakipag-usap tungkol sa sexual na kalusugan sa kanilang doktor. Ipinapakita ng datos na may malaking agwat sa pagitan ng aktwal na pangangailangan at ng komunikasyong medikal na dapat na ibibigay sa mga matatanda. Bukod sa kakulangan ng usapan sa loob ng konsultasyong medikal, may mga panlipunang hadlang rin na nagpapalalim sa katahimikan ukol sa sexualidad ng matatanda. Sa maraming lipunan, may umiiral na paniniwalang ang pagtanda ay automatikong nauugnay sa pagkawala ng interes o kapasidad sa sexual na aspeto. Subalit pinabulaanan ito ng mga klinikal na datos. Ayon sa isang artikulo mula sa British Medical Journal (BMJ) noong 2019, ipinapakita ng longitudinal studies na ang sexual na aktibidad, bagamat maaring bumaba ang dalas, ay nananatili sa mga matatanda kung wala namang hadlang sa pisikal o emosyonal na kalusugan. Ang hindi pagkilala sa katotohanang ito ay maaaring magdulot ng pag-iwas sa diagnosis ng mga kondisyon tulad ng erectile dysfunction, vaginal atrophy, urinary incontinence, o hormonal imbalance na may epektong domino sa iba pang bahagi ng kalusugan. Dagdag pa rito, ayon sa 2020 report ng National Council on Aging (NCOA), ang kawalan ng bukas na usapan ukol sa sexual na kalusugan sa katandaan ay maaaring magpahina sa psychosocial well-being. Maraming matatanda ang nakakaranas ng pagkakahiwalay, pagbaba ng self-esteem, at depresyon na may ugat sa kakulangan ng intimacy o pagpapahalaga sa sarili bilang individual na may karapatang tumanggap at magbigay ng pagmamahal sa anumang edad. Ang katahimikan ay hindi neutral, ito ay may epekto sa pisyolohikal at psikolohikal na antas. Sa kabila ng mga datos na ito, patuloy pa ring mababa ang rate ng mga konsultasyon ukol sa sexualidad ng matatanda. Sa isang pag-aaral sa Canada na inilathala noong 2021 sa Canadian Geriatrics Journal, tinukoy na 73% ng mga doktor ay hindi regular na nagtatanong ukol sa sexual na issue ng matatanda, maliban kung mismong pasyente ang nagbukas ng usapan.
Ang pangunahing rason ay discomfort o kakulangan ng training sa paghawak ng sensitibong usapan sa edad na ito. Ibig sabihin, kahit may mga problemang sexual na maaaring solusyonan, nananatiling hindi ito natutugunan. Sa kabuuan, ang sexualidad sa katandaan ay isang aspeto ng kalusugan na dapat kilalanin at bigyang pansin. Hindi tahimik na iwasan. Ang katahimikan sa paksang ito ay hindi nagpoprotekta sa matatanda sa halip. Naglilimita ito ng access nila sa tamang impormasyon, diagnosis at interbensyon na maaaring magpabuti ng kanilang kalidad ng buhay. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga tiyak na panganib ng pagwawalang bahala, pati na rin ang mga hakbang para sa mas inklusibo at siyentipikong pagtrato sa sexual na kalusugan sa pagtanda. Ang sexualidad sa katandaan ay kadalasang nauunawaan sa konteksto ng pisikal na kakayahan, tulad ng presensya o kawalan ng sexual na aktibidad. Gayunman, batay sa mga modernong prinsipyo ng geriatric medicine, malinaw na ang sexualidad ay hindi lamang pisikal, kundi isang multidimensional na bahagi ng kalusugan. Kasama rito ang emosyonal na koneksyon, identidad, respeto sa sarili, at interpersonal intimacy. Lahat ng ito ay nananatiling aktibo at makabuluhan, kahit sa mga edad 6 and pataas. Ayon sa isang artikulo mula sa Journal of the American Geriatric Society noong 2018, isinasaad na ang konsepto ng sexual well-being sa mga nakatatanda ay mas malawak kaysa sa simpleng akto ng pagtatalik. Halimbawa, para sa maraming individual sa katandaan, ang paghawak ng kamay, pagkakaroon ng emosyonal na koneksyon, at pagbabahagi ng damdamin ay kasing halaga ng pisikal na intimacy. Sa nasabing pag-aaral na sumuri sa Puado 500s na matatanda mula sa iba't ibang estado sa US, 76% ng mga kababaihan at 68% ng mga kalalakihan ay nag-ulat na ang emosyonal na intimacy ay may mas malaking epekto sa kanilang kabuuang kasiyahan kaysa sa mismong pisikal na aktibidad. Dagdag pa rito, tinukoy ng Harvard Medical School noong 2020 na ang positive sexual self-concept o ang pananaw ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan, karapatan, at dignidad bilang sexual na nilalang ay mahalaga sa kalusugang mental. Sa mga matatanda, ang self-concept na ito ay madalas na apektuhan ng mga stereotype na nagsasabing ang sexualidad ay hindi na mahalaga sa edad na lampas 60. Ang ganitong kaisipan ay hindi lamang hindi akma, kundi maaari ring magdulot ng internalized stigma na nagiging sanhi ng depresyon, social withdrawal, at pagbaba ng kalidad ng buhay. Sa larangan naman ng neuropsychology, ipinakita ng isang pananaliksik mula sa Aging and Mental Health Journal 2021 na ang pagkakaroon ng regular na emotional o pisikal na intimacy ay may positibong epekto sa cognitive function ng mga matatanda. Ayon sa datos, ang mga individual na nagpapanatili ng intimacy, kahit sa simpleng paraan ng physical touch o affectionate interaction, ay may mas mabagal na cognitive decline sa loob ng 5 taon kumpara sa mga walang regular na interpersonal contact. Ipinapalagay ng mga mananaliksik na ang intimacy ay nagtitrigger ng production ng oxytocin at dopamine, mga chemical na may papel sa emotional stability at neural connectivity. Sa kabila ng mga benepisyong ito, maraming matatanda ang patuloy na nakakaranas ng isolation sa aspetong sexual at emosyonal. Sa isang ulat ng National Institutes of Health NIH noong 2019, tinukoy na ang mga senior na walang partner, nawala ang asawa, o naninirahan sa long-term care facilities ay kabilang sa mga grupong may pinakamababang access sa emosyonal at pisikal na intimacy.
Bukod sa pisikal na paghihiwalay, may psychological barriers din gaya ng kahihiyan, trauma, o kawalan ng ligtas na espasyo upang pag-usapan ang kanilang mga pangangailangan. Mahalagang banggitin na ang kasarian ay may papel rin sa karanasang ito. Ayon sa isang pananaliksik mula sa International Journal of Geriatric Psychiatry 2022, mas maraming kababaihan sa katandaan ang hindi nagsasalita tungkol sa kanilang sexual na pangangailangan dahil sa takot, ma-judge o hindi seryosohin. Samantala, ang mga kalalakihan ay kadalasang dumaranas ng performance anxiety ngunit hindi rin humihingi ng tulong dahil sa stigma. Ang parehong dinamika ay naglalagay sa mga matatanda sa panganib ng hindi natutugunang emosyonal at mental health needs. Sa konklusyon, ang sexualidad sa katandaan ay hindi dapat ikahon sa usaping pisikal lamang. Isa itong integral na bahagi ng dignidad, koneksyon at kalidad ng buhay ng bawat nakatatanda. Ang kakulangan ng pagkilala rito ay hindi lamang nagpapaliit sa pananaw ukol sa pagtanda, kundi naglilimita rin sa mga interbensyong medikal at psychosocial na dapat ibinibigay. Sa mga susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin ang mga tiyak na panganib kapag hindi nabibigyang pansin ang sexual na aspeto ng kalusugan, pati na rin ang mga praktikal na hakbang upang mapabuti ito sa mga komunidad at loob ng sistemang medikal. Ang hindi pagbibigay pansin sa sexual na kalusugan ng matatanda ay may konkretong epekto sa kalusugan hindi lamang sa antas pisikal, kundi maging sa aspeto ng mental, emosyonal, at panlipunang kapakanan, sa kabila ng lumalawak na kaalaman sa kahalagahan ng holistic aging. Ang sexualidad ay nananatiling isa sa mga pinakanapapabayaan at hindi na pag-uusapang bahagi ng senior care, kahit sa mga setting na medical at profesional. Isa sa mga pangunahing panganib ng pagsasawalang bahala ay ang kakulangan ng pagsusuri sa mga kondisyong pisikal na may kaugnayan sa sexual na kalusugan. Halimbawa, ang erectile dysfunction ED sa mga kalalakihang senior ay hindi lamang isyong sexual. Ito ay maaari ring maging maagang senyales ng cardiovascular disease. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology 2018, maraming kaso ng ED ang may underdiagnosed na hypertension o atherosclerosis, mga kondisyon na mas madaling maagapan kung ito ay naiuugnay sa sintomas ng sexual dysfunction at agad na naipakonsulta. Sa mga kababaihan naman, ang vaginal atrophy o genitourinary syndrome of menopause GSM ay karaniwang nararanasan matapos ang menopause, ngunit madalas hindi na ibabanggit. Ayon sa datos mula sa North American Menopause Society 2019, humigit kumulang 50% ng mga postmenopausal women ang nakararanas ng GSM, kabilang ang vaginal dryness, discomfort, at urinary symptoms. Sa kabila nito, mahigit kalahati sa kanila ay hindi humihingi ng tulong medikal dahil sa stigma o paniniwalang ito ay normal na bahagi ng pagtanda. Ang ganitong pananaw ay nagiging hadlang sa maagang interbensyon, gaya ng lokal na estrogen therapy, na maaaring magbigay ng malinaw na ginhawa at pagbuti sa kalidad ng buhay. Bukod sa mga pisikal na epekto, may malinaw na kaugnayan sa pagitan ng hindi natutugunang sexual na pangangailangan at mental health issues gaya ng depresyon, anxiety, at social withdrawal. Ayon sa isang longitudinal study mula sa Psychology and Aging 2021, ipinakita na ang mga matatandang may kakulangan sa interpersonal intimacy ay may 35% mas mataas na risk ng depressive symptoms kumpara sa mga may regular na emosyonal o pisikal na connection.
Ang kakulangan ng physical touch at emosyonal na ugnayan ay nakakaapekto sa produksyon ng oxytocin at serotonin, mga neurochemical na kritikal sa mood regulation at emotional resilience ng tao. Dagdag pa rito, may mga panganib rin na may kaugnayan sa public health. Sa kabila ng paniniwala ng ilan na ang matatanda ay hindi na at risk sa sexually transmitted infections STIs, ipinapakita ng datos ang kabaligtaran. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang insidente ng STIs sa mga taong may edad 60 pataas ay tumaas ng 23% mula 2010 hanggang 2020. Ang mga karaniwang impeksyon gaya ng chlamydia, gonorrhea at syphilis ay muling tumataas sa demographic na ito, isang trend na nauugnay sa kakulangan ng edukasyon sa ligtas na pakikipagtalik. At sa maling akala na ang contraception ay tanging para lamang sa birth control, hindi para sa proteksyon laban sa impeksyon. Sa mga institutional settings gaya ng nursing homes o assisted living facilities, may mga naiulat ring kaso ng hindi consensual sexual activity o exploitation. Ngunit nananatiling mahirap ang pag-uulat at pagresolba sa mga kasong ito. Ayon sa isang ulat ng World Health Organization WHO noong 2021 tungkol sa elder abuse, ang sexual abuse ay kabilang sa mga pinakailap, ngunit may matinding epekto sa psychosocial stability ng mga biktima. Ang kawalan ng malinaw na patakaran, staff training, at open discussion ay nagpapalala sa issue. Mahalagang bigyang diin na ang sistemikong katahimikan ukol sa sexualidad ng mga senior ay nakakaapekto rin sa kakayahan ng mga healthcare provider na matugunan ang mga sensitibong pangangailangan. Sa isang survey na inilathala ng Journal of Gerontological Nursing 2022, 61% ng mga nurses at 49% ng mga physician ang nagsabing sila ay hindi komportable o walang sapat na training upang talakayin ang isyung sexual sa mga pasyenteng higit sa 65 taong gulang. Ipinapakita nito na hindi lamang mga pasyente, kundi maging mga propesyonal sa kalusugan ay nangangailangan ng sistematikong edukasyon at suporta sa usaping ito. Sa kabuuan, ang pagwawalang bahala sa sexual na kalusugan ng matatanda ay may malawakang implikasyon mula sa hindi natutuklasang sakit, pababang mental health, hanggang sa public health risks. Ang katahimikan ay hindi neutral, ito ay aktibong panganib. Sa mga susunod na bahagi ng video, susuriin natin kung paano maaaring tugunan ang isyung ito sa antas ng pamilya, komunidad, at sistemang medikal upang matiyak na ang sexual na kalusugan ay bahagi pa rin ng dignified aging. Matapos maunawaan ang lawak ng epekto ng pagsasawalang bahala sa sexual na kalusugan ng matatanda, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga konkretong hakbang upang mapabuti ang sitwasyon. Ang interbensyon ay hindi dapat limitado sa antas individual, kundi kailangang suportado ng sistema mula sa sektor medikal, komunidad, hanggang sa mismong mga senior at kanilang pamilya. Isa sa mga pangunahing rekomendasyon mula sa mga institusyong medikal ay ang integrasyon ng sexual health sa routine check-up ng mga matatanda. Ayon sa American Geriatric Society Clinical Practice Guidelines 2020, ang mga healthcare provider ay hinihikayat na magsagawa ng sensitibo at maayos na pagsusuri ng sexual na kasaysayan at kasalukuyang karanasan ng mga pasyente, lalo na sa mga may sintomas ng depresyon, hormonal imbalance, o chronic illnesses gaya ng diabetes o cardiovascular disease na maaaring makaapekto sa sexual function. Ang paggamit ng open-ended questions at validated screening tools gaya ng FSFI Female Sexual Function Index o IIEF International Index of Erectile Function
ay ipinapayo upang maging sistematiko at hindi nakaka-intimidate ang usapan. Bukod sa pagsusuri, mahalaga rin ang edukasyon. Ayon sa isang program evaluation ng National Resource Center on Sexuality and Aging 2021, ang mga seminar at group discussions na iniaalok sa mga senior communities tungkol sa body changes, intimacy, at safe sex ay may positibong epekto sa self-confidence, health-seeking behavior, at social connection ng mga kalahok. Sa loob lamang ng 6 na buwan matapos lumahok sa isang structured sexuality education program, 71% ng participants ang nagsabing mas naging bukas sila sa pakikipag-usap sa kanilang healthcare provider at partner tungkol sa kanilang sexual health concerns. Sa antas ng pharmacologic at medical management, mahalagang isaalang-alang ang age-appropriate options. Halimbawa, ang paggamit ng hormone replacement therapy HRT ay maaaring magbigay ginhawa sa mga babaeng may vaginal atrophy. Ngunit ito ay dapat iayon sa individual na risk profile at pinangangasiwaan ng doktor. Sa mga kalalakihan, ang testosterone therapy ay maaari lamang isaalang-alang kung may malinaw na clinical hypogonadism at hindi dapat gamitin para lamang sa layunin ng pagpapahusay ng sexual performance. Ayon sa Endocrine Society Clinical Guidelines 2018, dapat iwasan ang indiscriminate prescribing ng hormones sa matatanda at sa halip ay pairalin ang prinsipyo ng shared decision-making. Ang pagsasaalang-alang din sa kalagayan ng mental health ay hindi maaaring ihiwalay sa sexual health ng mga matatanda. Sa isang cross-sectional analysis na inilathala sa BMC Geriatrics 2022, ipinakita na ang depression at anxiety ay may independent correlation sa decreased sexual satisfaction sa mga matatanda, kahit pa walang pisikal na dahilan. Sa makatuwid, ang pagkilala at paggamot sa mga psychiatric comorbidities ay bahagi rin ng pagpapabuti ng sexual well-being. Ang integrasyon ng geriatric psychiatry, primary care, at sexual health ay pinaniniwala ang makakatulong sa pagbuo ng mas komprehensibong pangangalaga. Para naman sa mga institutional setting gaya ng nursing homes, ipinapayo ng World Health Organization's Global Report on Aging and Health 2015 ang pagbuo ng malinaw na pulisiya tungkol sa sexual rights ng matatanda. Kabilang dito ang pagbibigay ng privacy, edukasyon sa staff tungkol sa consent at elder safeguarding, at ang pagtanggap na ang intimacy ay lehitimong bahagi ng buhay, anuman ang edad o pisikal na kapasidad. Sa maraming bansa sa Europa, kabilang ang Sweden at Netherlands, ang mga care facility ay may standard procedures upang igalang ang mga romantic at sexual relationships ng mga residente, habang tinitiyak ang proteksyon laban sa abuso. Mahalaga rin ang papel ng pamilya. Ayon sa isang national survey sa Japan na isinagawa noong 2020, 62% ng mga matatanda ang hindi nagsasabi ng kanilang concerns sa sexualidad dahil sa takot sa panghuhusga ng kanilang anak o apo. Ang pagbubukas ng komunikasyon gamit ang wika ng respeto at siyentipikong pag-unawa ay maaaring makabawas sa stigma at makatulong sa mas bukas na pagtanggap sa pangangailangang ito bilang lehitimong bahagi ng well-being. Sa konklusyon, maraming epektibong hakbang ang maaaring isagawa upang matugunan ang sexual na kalusugan ng mga matatanda mula sa edukasyon at konsultasyon hanggang sa sistemikong pagbabago sa loob ng mga institusyon. Ang mahalaga ay ang pagkilala na ang sexualidad ay hindi natatapos sa isang tiyak na edad at na ang pagtugon dito ay bahagi ng makatao, komprehensibo, at siyentipikong pangangalaga sa mga senior. Sa susunod na bahagi,
ating tatalakayin ang mas malawak na konteksto paano binabago ng pananaw na ito ang kabuuang pagtrato sa proseso ng pagtanda. Sa nakaraang mga bahagi, nakita natin ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng sexualidad at pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan ng mga matatanda. Gayunpaman, upang tunay na maunawaan ang kahalagahan ng isyong ito, kailangang ilagay ito sa loob ng mas malawak na konsepto, ang aktibong pagtanda, active aging. Ayon sa World Health Organization WHO, ang active aging ay tumutukoy sa proseso ng pag-optimize ng mga oportunidad para sa kalusugan, partisipasyon, at seguridad upang mapabuti ang kalidad ng buhay habang tumatanda. Sa pananaw na ito, hindi maaaring ihiwalay ang sexual na kagalingan. Isa sa mga pangunahing elemento ng active aging ay kalayaan at dignidad, ang karapatang gumawa ng mga personal na desisyon. Kabilang ang tungkol sa relasyon, intimacy, at sexual na ekspresyon. Sa isang komprehensibong ulat ng European Commission on Health and Aging 2020, tinukoy na ang mga senior na may positibong pananaw sa kanilang sexualidad ay mas may mataas na life satisfaction at mas mababa ang antas ng depresyon. Sa parehong ulat, iminungkahi rin ang pagsasama ng sexual wellness sa mga programa ng senior centers upang ito'y hindi mabilang na pambihirang usapin, kundi ituring bilang bahagi ng kabuuang kalusugan. Ang gender identity at sexual orientation ay isa ring mahalagang bahagi ng mas inklusibong pagtingin sa pagtanda. Ayon sa pananaliksik mula sa Journal of Aging Studies 2019, ang mga LGBTQ+ seniors ay kadalasang nakararanas ng doble o higit pang stigma, una sa pagiging matanda, at pangalawa sa kanilang oryentasyon. Ang resulta ay mas mataas na insidente ng social isolation at mental distress. Ang pagbibigay ng affirming care, kasama ang pagsasanay ng mga healthcare provider sa cultural competency, ay isang pangunahing rekomendasyon upang matiyak na ang lahat ng matatanda, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay may access sa ligtas at pantay na serbisyo. Isa pang mahalagang issue ay ang digital exclusion. Sa panahon ngayon kung saan ang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabilang ang sexual na kalusugan ay kadalasang makukuha online, ang mga matatanda ay maaaring maiwan kung hindi sila naturuan o walang access sa teknolohiya. Ayon sa datos ng Pew Research Center 2021, 25% ng mga senior sa Estados Unidos na may edad 65 pataas ay hindi gumagamit ng internet. Ito ay naglilimita sa kanilang access sa online counseling, educational materials, at support groups. Ang pagtutok sa digital literacy para sa matatanda ay isang konkretong hakbang upang isama sila sa usapin ng sexual well-being at kalusugan sa kabuuan. Sa antas ng pulisya, may mga positibong halimbawa ng mga bansa na nagsasama ng sexualidad sa kanilang National Aging Framework. Halimbawa, sa Australia, ang National Strategy for Sexual and Reproductive Health 2021 ay kinikilala ang sexual na karapatan ng matatanda. Kabilang ang access sa impormasyon, serbisyo, at proteksyon laban sa diskriminasyon. Samantalang sa Canada, ang mga public health guideline ay nagsusulong ng inclusive sexual education para sa lahat ng edad. Kabilang ang matatanda sa long-term care facilities. Ang ganitong uri ng sistematikong pagbabago ay dapat suportahan sa pamamagitan ng pananaliksik. Sa kasalukuyan, kulang pa rin ang longitudinal study sa Asia na nakatuon sa sexual health ng matatanda. Ang kakulangan ng lokal na datos ay maaaring maging hadlang sa pagbuo ng mga epektibong programa at patakaran. Ayon sa Asian Journal of Gerontology and Geriatrics 2020, may pangangailangan para sa mas maraming evidence-based
na interbensyon sa rehiyon na isinasaalang-alang ang kultura, relihiyon, at pananaw sa sexualidad ng mga senior. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na ang sexual na kalusugan ay hindi maaaring ituring na hiwalay na isyu. Ito ay nakaugat sa mas malawak na pananaw ukol sa kung paano tayo dapat maglingkod sa mga nakatatanda may respeto, may batayan sa agham, at may pagkilala sa kanilang kabuuang pagkatao. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang papel ng lipunan, pamilya, at komunidad sa pagbuwag sa katahimikan at sa pagbibigay ng boses sa mga matatanda tungkol sa kanilang karapatan sa sexual na kagalingan. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na ang sexualidad ay nananatiling mahalagang aspeto ng kalusugan at dignidad ng mga matatanda. Hindi ito isyu ng edad, kundi bahagi ng holistic na pangangalaga na dapat kilalanin, respetuhin, at suportahan. Ang patuloy na katahimikan sa paligid ng paksang ito ay hindi nakatutulong sa halip. Ito ay nagiging hadlang sa maagang interbensyon, emosyonal na koneksyon, at kabuuang kalidad ng buhay. Ang mga datos at pag-aaral na ating tinalakay ay nagpapatunay na ang aktibong pagtugon sa sexual well-being ng senior citizens ay may konkretong benepisyo sa pisikal, mental, at sosyal na kalusugan. Ngunit para maisakatuparan ito, kinakailangan ang pagbabago sa pananaw mula sa antas ng pamilya, propesyonal na pangangalaga, hanggang sa patakaran ng lipunan. Kaya't kung ikaw ay isang healthcare provider, mahalagang isama ang sexual na kalusugan sa iyong pangkalahatang pagsusuri. Kung ikaw ay isang kamag-anak o caregiver, subukang magsimula ng mahinahon at may pag-unawang pag-uusap. At kung ikaw ay isang senior, alalahanin may karapatan ka sa impormasyon, konsultasyon, at respeto sa iyong kabuuang kalusugan, kabilang na ang aspeto ng intimacy. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga taong maaaring makinabang, at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang content na nakatuon sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mga senior.